Andito po tayo ngayon sa Redemptorist Channel. Itong Redemptorist Channel na ito po yung boundary ng Parañaque at Pasay. At kung makikita po natin, marami po tayong mga garbage po dito. Ito pong ating pong garbage ito, galing po sa iba-ibang lugar sa ibang probinsya, sa ibang city. Dahil po sa anod, yung high tide, inabot po dito sa ating lugar, papuntang Rojas Boulevard po natin. Pero makikita po natin, 3 araw na po kami naglilinis dito, halos clear na po siya. So ang plano po talaga ng city po dito, kasama MMDA, ayusin pa natin yung trash trap doon. Magkaroon tayo ng trash trap doon sa may pinakabibig. Dito po pagpasok ng bago na Makapagal. Para doon pala ma-intersect na po natin yung mga ating mga trash. Pero ang tunay talagang resolution, yung disiplina. Na kailangan yung mga ating mga kababayan, alam nila kung kailan magtapon. Kasi umiikot naman yung truck, may garbage collection tayo, meron tayong zero waste management, may penalty yan. Alam naman natin kapag kayo nagtapon. Kasi tama yung kasabihan, pag tayo nagtapon ng basura, pagdating ng bagyo, babalik po sa atin yan. Hindi ito kakayanin ng isang ahensya lamang. Kaya nandito ang MMDA, nandito ang LGU, nandito ang DPWH. Nandito nga ngayong araw, I think dumating na ang mga truck din ng mga volunteers, Regasco, nagpadala rito ng mga truck para ma-augment ang ating mga heavy equipment. So, kailangan talaga ito ay tulong-tulong ng iba-ibang ahensya. Number 1, kailangan muna, linis muna, no? Linis, and then after that, imbestigahan natin bakit nangyari ito so that magiging basihan sa ating mga desisyon at ating mga palisiya na gagawin paano hindi na maulit ito, no? So, nakita natin na ang basurang ito ay hindi lamang galing sa Parañaque at karating na lugar, kundi nanggaling nga sa iba-ibang mga areas na nakapalibot sa Manila Bay. So, tingnan natin kung mga policy adjustments ba ang kailangan para hindi ito maulit.